Good day, sir. I'm John Mark Istarion. This is my video presentation in chapter 16. I am information rates and insurance. Introduction. Chapter discuss how to imperfect and symmetric information affect market. The first modules of the chapter discuss how asymmetric information affect the markets for goods, labors, and financial capital. The second module of the chapter discuss insurance markets, which are also face familiars problems of imperfect informations. So 16.1, the problem of imperfect information and asymmetric information. Imperfect information, ito yung kadalasan na makikita natin sa pagbibinta. Katulad na nagbibinta ka ng kotse or ibang gamit. Asymmetric information. Ito yung mga gamit na binibenta na mas nakakilala ang seller kaysa sa buyer. Symmetric information. Ito yung mas nakakilala ang seller ang buyer kaysa sa seller. How imperfect information can affect the equilibrium, price, and quality. The imperfect information can dispute the efficient functioning for markets by using deviations in both equilibrium, price, and quantity. So, makakapekto ang imperfect information sa equilibrium, price, kay bali money ng sa kining market nata sa market unya wala ta kaila ato nga produkto, wala ta kaila ato nga mga gamit, so dili magito nato mapalit onay sa imperfect information. Wala ta nakabalo ug unsa to, ay wala gi ihatag og informasyon yung maayo tarong imperfect information. So mechanism to reduce risks to imperfect information disclosures and certificates of unstandard third-party verification, consumer review and rating. So this mechanics aims to increase the transparent and reduce information gap between buyers and sellers, ultimately to steering more efficient and trustworthy economics transactions. So money ang mechanism to reduce risk and information. Sila. Good afternoon, sir. My name is Rizal Panag, and this is my report, chapter 16, information rates and insurance and imperfect information. So, what is insurance? So, ang insurance, sir, is mao ni siya ang pamaagi nga in case of emergency siya ang mutabang sa imo sa mga trahedya nga siya ang proteksyon nga imong makuha pag in case na naka-emergency. For example, like sa company, pag ang company malugi man or naay maaksidente, mo ni siya ang
kanang mo-recover nga mugasto sa tanan gastuhon kay ang imong company is na insured naman. So natay type of insurance. So ang health insurance about ni siya sa atong sa atong lawas nga kanang in case nga masakit ta natay magamit nga matapal nato ba nga gastuson sa atong in case nga ma-hospital mo ni siya magamit naton siya nga insurance. O sa life insurance is in case sa ato pod nga dili malikayan nga mapatay ang isa ka tao, so para sa kung manggaling matachi manggaling isa ka tao mo ni siya ang mo recover, mo ni siya ang muhatag og mga gastuson, mo ni siya ang magasto ang sa life insurance. And then sa automobile insurance, sa for example sa kanang nay mga sakyanan, pag in case nga ang sakyanan maguba or mabalik sa maguba ang sakyanan or mabangga ba tapos madaot, ang automobile insurance mo to sila ang motapal sa mga gastuson nga mohatag og protection sa imuha. And then property home insurance. So ang property home insurance mao po na siya ang sa ato sa mga property nato, example sa mga balay, sa mga yuta, in case nga example sa balay, pag madaot ang balay, maguba, masunog, kani siya ang sa property home insurance. Pag naka-insured ang imong balay, sila ang mutapal sa mga gastuson, muhatag to sila sa imong refund. And then sa liability insurance, for example, ang kotse is makabangga ka, tapos kanang mutapal or mubayad o mo recover ang liability insurance na dili nimo makaya og bayad. And then sa malpractice insurance, ang kasagaran ani is ang mga doctors nga nagtrabaho, and then pag once nga masakit sila or na sila madamage sa ospital, ang insurance nga ilang ginabayaran is mo to ang refund or recover. And then there is how insurance works. So unsaon pag active sa insurance. So sa company, if ang company is nagkuha sila sa mga client o about sa insurance, about pud sa mga employee nga nagpamimbro sa insurance, in case of emergency nila is makuan gid nila, madawat gid nila. And then sa unemployment insurance, kani sila ang for example mga FW nya kanang wala pa sila niabot sa ilang kontrata ba nya gipa out na. So ang unemployment insurance mao ni ilang makuha nga mga kanang mga benefits. And then pension insurance, so naman kay sa atong pension insurance nga og kanang moabot na taog mo senior citizen na ba, so makuha nato ang pension insurance sa mga tigulang na ba nga na-retire na sa ilang trabaho. And then sa deposit insurance, so sa mga ang kanang naigi deposit sa example is or kanang pag-ibig, so pag magbayad man ka ana every sahod nimo, pag human nimo sa trabaho nimo, makuha na nimo imong deposit nga insurance. And then sa workman's insurance, mo na siya ang insurance nga kanang sa mga nagtrabaho nga nagkuan sila tawagan na. So ang workman insurance is mao po ni sila ang mga kanang nagtrabaho nga mga tao nga na-injury sila sa ilang trabaho, then naka-insured sila sa insurance, makuha ni nila as a protection. And then sa retirement insurance, para sa anang mga teacher, pag naka-insured sila sa ilang insurance, pag abot nila og 60, ma-retire sila ang trabaho, ila dahil makuha ang ilang retirement insurance. St. Pabilar, chapter 16, talks about insurances, information, and risk. Karon is good case insurance. Ang insurance is gahatag o privilege
sa isa ka tao or sa isa ka company kung naay mga accidents or calamity, sila hatag or ga-provide og yung ba nato kwarta. So karon na isa ka insurance company hatag na example is 100 ka tao. Ang 100 ka tao is insured na sila sa isa ka car company. So ang 60% ana is ang tao is i-provide ingin pa nato low risk sila, so mag-provide na lang sila og less, then ang hatag lang sila is $100, then ang 30% ana is ang intermediate or ang mga mild lang accidents like birang siya dako, ihatag nila is $1,000, then ang last is ang 10%. So ang kana 10% muna sila ang high risk, so dako sila o mas dako sila pribilehiyo, madako sila makuha. Ang ilang makuha is nasa $15,000. So kana siya, ang tawag ana nila is ang actuarially fair. So actuarially fair, siya ga-classify sa tao or sa insurance company kung high risk ba na sila o low risk. Then na dahil masulod ang moral hazard. Ang moral hazard mong god is mga company o mga tao nga ga-take advantage sa insurances. Siyempre, kung high risk siya, mas dako yung hatag. Kung low risk ka, so siyempre gamay. Gahatag ang uban ang government sectors ga-provide sila para malesen na sila nga mga hazard. Okay? Siyempre, magansa ang insurance company, dali ra malugi. So, uban is kung gahatag sila qualification, siyempre, kung kamo sa health na sa inyong pamilya ang kanang masakiton jud, like na sa genetics, like na mo mga cancers kana dili na gid na makita sa insurance company kay tungod na naman na sa inyo, na sa inyong genetics bali na sa yung pamilya kining dili sa accident bali with invert siya. So napoy uban insurance company nga kung sa inyong environment is kining dahil mga carnappers. So, siyempre, kung makawat ang imong car or sakyanan, siyempre, sa insurance company na, siyempre, na sila nga, kabalo sila nga na inyong lugar. So, dili kay sila gatag pribilehiyo na, di sila gatag og kining cash assistance, kay siyempre, wala ta kabalo, inside job ra ba. So, muna siya. So, ang panan is, ang government sector kung about sa health is gahatag sila free charges, then ang uban companies is gahatag lang sila assistance kung unsaray kwan sa mga car sa for example sa imong sakyanan, kung unsaray daw mura jud ang ilahang ihatag. So ang kwanan is dapat mag kwan jud. So ang kwanan is kanang mas i-avoid natong high risk, kay ang high risk mong is taas ang mortality rate kanang kining mas dako siya og life and death, kay siyempre kung high risk siya, so taas siya og percent na mas mamatay ka. So ang uban na nga insurance companies ga-lessen sila or butang sila og kining mga precautions nga dapat delikado na, prone na siya ga accidents. Pero tapos ang uban is gatag sila free charges sa health na sila i-recommend nga doctors para ma-occupy or ma-atag yung panginahanglan. Thank you, Marco. Good afternoon, sir. I'm Renan De La Riva, reporting from Lesson 16. The report is an Affordable Care Act. The ACE introduced regulation designed to control increasing healthcare cost. One example, coupon the amount healthcare providers can spend on administrative costs. Another is requirements that healthcare providers, which is electronic medical records, EMRs, will reduce administrative costs. Kung na-familiarize nato ang Red Cross or PhilHealth, sila ang mga companies nga
provide sa ato ang makaabil ta sa healthcare insurance. So the ACE required that states establish health insurance exchange or markets where people without health insurance and business that do not provide it for their employees can shop different insurance plan. The purpose of this change was to increase competition in insurance market and thus reduce price of ACE sa ato nga mga employees na sila'y different nga mo abil sa maong healthcare insurance.